Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Kumusta ang lahat dyan? Lalo na sa ating mga ka-treasure hunters na may proyekto ngayon. Meron akong video na i-share dito na napakahalaga nito dahil nakasalalay dito ang ating safety sa ating tunnel. Maniwala kayo sa hindi, ang na-discover ko dito ay orb. Ano ba yung orb? Yan yung mga paranormal na bilog na light na biglang lalabas sa ating camera. So ako ay hindi ganong maniwala pero dito ay na-encounter ko na talaga siya. Dami ko nang pinasok na tunnel, mga kuweba. Nasa 300 mahigit na yata lahat ng pinasok na kuweba at tunnel. Pero ngayon lang ako nakapag-record ng orb. Kaya i-share ko sa inyo ito mga ka-TH dahil nagbibigay talaga siya ng babala, ng danger. Ibig sabihin ay hindi tayo nagustuhan ng mga elemento o espiritu na nakatira sa lupa na ating pinagukay. Okay, so dinausing ko muna ang area. Pangalawang balik ko na kasi to. Kung humihigop pa ng energy yung tunnel. At dito ay wala siya. Walang higop. Walang hindi gumalaw ang dowsing. So ibig sabihin patay na. Wala na yung item sa ilalim. So ito ang mahirap sa mga tunnel na binabantayan ng herb. Kasi mga elemental yan, espiritu. So kapag lalabas nga sila ay hindi maganda ang kanilang pahiwatig. Bakit ko nalaman yan? Yan ay isinulat ng isang treasure hunter na si Aquila Crisaitos na nanggaling sa Pilipinas. 20 years siya na nag-treasure hunt dito sa Pilipinas at umuwi ng England. Gumawa ng libro na tinatawag na The Yamashita Dream Book. At meron siyang topic tungkol sa herb na lumilitaw sa pag-treasure hunt natin sa mga tunnel. Kaya yan ang ibabahagi ko sa bandang dulo, ang mga kahulugan ng herb. Okay, so sa mga mahilig sa paranormal, so ito na talaga yung makita nyo. Isang kumpletong orb ito, bilog na bilog, para siyang ring, parang singsing na puti. By the way, maraming kulay ang orb eh. Mayroong pink, blue, red, light yellow at white. So itong sa akin white. White siya at unang paglitaw niya ay kumpletong ring siya eh. And then sa panghuling video ay napansin ko nag-broken na siya, napuputol na siya. So kapag broken na ang orb, napakadelikado na pala niyan. Ayon kay Crisaitos, yung sumulat nito. Okay, so ito, meron ng lalim to na nasa estimate ko mga 12 meters na yata. O sobra pa eh. Sobra pa, malalim yan. Ngayon para sa mga ka-TH natin na ayan, lumabas na ang orb. Kanina wala pa yan eh. Ngayon, masasabi nyo yan mga ka-TH na reflection ng light yan kung hindi siya lumipat. Kasi yung light nasa kanto lang eh. Dapat steady lang din siya kung saan siya, di ba? Ipalipat-lipat siya parang alitap-tap oh. Ayan oh, lumabas pa. So hindi siya reflection ng light kasi magalaw siya eh. Gumagalaw siya, palipat-lipat siya. Ang bumbilya naman sa baba ay nandyan lang naman, steady. Maliban kung nilipat-lipat yan. At saka yung may hawak ng cellphone ay steady yung kamay niya eh. At hindi lang yan, talagang ang dami-dami kong vlog eh. Di ba na pumapasok ako sa tunnel. Ngayon lang yan lumabas eh. Ayan oh, kumpleto pa dyan, kumpleto pa yan. Bilog na bilog pa siya. May butas. Mamaya, na yan, putol na yan mamaya, broken na. So, ibig sabihin, galit na siya. Kapag naputol na siya na broken. Danger na yung kahulugan niya. Dito nagwa-warning pa yan eh. Kasi bilog pa siya. Kompletong bilog. Kapag naputol na yan, broken na yung herb, galit na daw ang mga yan. At danger na yung niya, hinatid na balita. Ayan o, dapat dyan lang siya palagi. Ililipat-lipat siya eh. Hindi naman gumagalaw tong may hawak ng kamera. Hindi naman siya palipat-lipat, di ba?
Ayan, mamaya, ayan, lumipat na naman, no? Ang layo-layo ng lipat siya. Tapos kapag mapokus to sa labas, nawala siya, di ba? So hindi siya part ng kamera. Hindi siya dumi sa lens ng kamera. Talagang nandyan siya sa loob ng tunnel. Balik tayo sa tunnel, nawala. And then, andun na nasa gilid, Medyo maano pa siya, hindi siya masyadong puti. Mamaya puputi na yan. Ayun, meron talaga siyang energy. Ang herbs ay mga energy daw yan ng mga elemento, eh. Tingnan nyo dyan, kapag lalabas ang kamera, wala siya sa labas. Nasa loob talaga ng tunnel. At yan, nawawala na naman. Oh. Ayan, dahan-dahan, nagtago lang pala sa gilid, Ayan, broken na siya, galit na yan. Ayan, broken. Broken na siya. Ito, masayang-masaya talaga ngayon ang mga paranormal na apasyonado. Dahil meron tayong na-share sa mga paranormalist na totoong herb na nadiscovery natin sa tunnel lumitaw, eh. At ito lang yung tunnel na may herb, eh. Sa lahat ng pinasok ko na tunnel at kuweba, nasa 300 na. Mahigit lahat. Kuweba at tunnel. Wala talaga akong nakitang ganyan na parang alitap-tap, na parang singsing, na puti. Ngayon lang, kaya ibinahagi ko sa inyo mga ka-TX. Okay, balik naman tayo dito sa ating tunnel. Palagi ko sinasabi na test dig lang tayo 2 to 3 meters. At kapag meron tayong makitang man-made na mga eskulptura, mga bato na hinugis na talagang gawa ng tao, bagay na gawa ng tao katulad ng botelya at plato, mga kahoy na putol-putol, uling na man-made, yan yung mga signs na magpatuloy tayo ng medyo malalim. And then, after 2 meters, 3 meters, meron na namang grupo ng mga signs sa underground trail, ang tawag yan. Underground Trail Marker, UTM. Yun ang sundan natin. At kapag meron na mga parang dunat na bato na binutas, isa yan sa magandang sign. Ibig sabihin, natumbok ang pababa, sentro. Yung mga bato na parang dunat, malaki yan, parang plato ang lagi niyan, hindi yan maliit. May butas yan sa gitna. Kapag meron ng ganyan, yan na yung time na magpatuloy tayo ng malalim, mga ka-TX. Ito kasing ka-TX natin dito ay pinayuhan kasi ng may scanner, eh. Sabi ng may scanner, ay patuloy lang hanggang sa makaya. Kahit walang signs, ay patuloy pa rin, di ba? Wala talaga kapag walang signs. Wala talaga yan, mga ka-TX. Maniwala kayo sa akin. Meron akong nadaanan na 3 tunnel na kumpleto ng sign na mamangha ka talaga na mayroong man-made object sa baba. At sunod-sunod yan. Ang mga signs na mga bato, sunod-sunod yan. 1 meter, after 1 meter, meron na naman. At magtaka ka talaga, may mga man-made na bagay sa ilalim. Katulad ng mga kwadradong kahoy, troso na putol-putol. At hindi lang yan, minsan mga palutsina na tabla at mga steel plate na bakal na lata na, kalawang na. Yun yung mga ganun na dapat makita natin sa ilalim ng tunnel bago tayo magpatuloy ng malalim. Pasingtabi sa may mga scanner, lalo na yung may Maria. Ang Maria is only made in the Philippines by hindi company, isang magaling lang na technician sa electronics. Kung ikumpara natin ang Maria scanner kumpara sa Proton Elec LB16 na ginamit ko, 800,000 pesos ang Proton Elec. Pero hindi ako bumilib. Kaya bumalik ako sa traditional ko na gamit, which is ang gamit na ito ay talagang nakapagturo na ng 2 tunnel na may laman. At magiging may laman lang ang tunnel kapag kumpleto yan ng surface marker,
STM, surface treasure marker. Sa surface yan, sa lupa, yun yung mga big boulder, yung may mga hugis. And then pag-hukay naman natin, underground trail marker, UTM, kapag mayroong ganun, yung sinabi ko kanina na mga hugis na, meron pa nga dyan, parang kamao na nagtuturo eh. Meron ding paa, kapag nauna yung kanan, nasa ilalim yung kaliwa. Trail pa rin yun, susundan yun. At kapag merong ganun, at saka tayo magpatuloy ng malalim. Sa mga scanner naman, ang scanner kasi kahit saang lupa yan, nag-i-scan talaga yan. Naghahanap yan ng minerals, which is babasahin niya na precious metal at babasahin niya na ginto. Kahit mga pyrites lang, yan ang katotohanan sa scanners. Kaya ang importante ay analysis ng mga treasure signs underground. Bago tayo magpatuloy ng ganito kalalim, kaya lumitaw ang herb eh. Galit ang herb. Sabi ng herb, wala diyan. Walang treasures. O ayan. So ito, meron akong kahulugan ng herb dito. Atin panoorin. Meron akong ano dito, libro ni Aquila Chrysaitos, yung gumawa ng Yamashita Dream Book sa England. Merong kahulugan dito ang mga herbs. Lahat ng uri, merong kumpletong ring at merong broken. At dito sa nakita ko sa tunnel na pinasok ko ay nag-umpisa siya sa ring, which is normal herb, and then nag-transform siya into broken. So kung broken ay medyo danger ang kahulugan ng herb na ito. Kasi broken siya ng panghuling ano na eh, panghuling part ng. Okay, so meron tayong kahulugan dito ng herb, from normal shape herb to broken, ay lahat yan nagsasabi na there is peril or danger. So ito, the orbs that you see are perfect spheres. Ayan, mga bilog nga yun. Some of which are clear and see-through, others may be colored, blue, pink, or brightly lit. Ito yung sa akin eh, white light eh. We will now assume that near to where you took these photos, you start your excavation, and after 2-3 days, you decide to take another set of photographs of the same area. And you notice that the spheres of the orbs have changed. At now, they appear to be misshaped, totoo. Dahil noong unang video namin ito, di ba, pinasok ko ito nung nakaraang buwan. Walang orbs eh, ngayon lang ito nagpakita. Kaya ito'y bagong ano natin mga katiyats, obserbahan sa ating mga tunnel. Kapag may mga herbs ay nagbabadya siya ng danger. Kaya pwedeng tigilan na natin kapag meron ang mga ito. So ito yung nakita ko, primero. Una ay perfect ring pa siya. Tapos itong pang-apat, broken, impending danger. So ito na yung panghuli eh. Nung paakyat na ako, broken na yung herb. Ngayon, bakit ba nasabi ko na totoo yung herb na nakita ko? Ako nga, akala ko na reflection lang ng light sa baba eh. Pero nang obserbahan ko, palipat-lipat kasi siya, and then nawawala siya. Kapag ipokus sa labas yung camera, nawawala siya. Ibig sabihin, ang orb ay nandun talaga sa loob ng tunnel. At palipat-lipat siya ng corner kasi kung galing siya sa ilaw sa baba, reflection siya, ay dapat hindi ganun kabilog, di ba? At saka dapat hindi siya lilipat-lipat ng kanto kasi hindi naman ginagalaw yung bumbilya sa baba. Kung yung bumbilya sa baba ay hawak ng tao doon at kumikilos-kilos siya, pwedeng reflection lang yung orb. Pero ito hindi. First time sa 300 mahigit na tunnel na pinasok ko, siyempre nagbibideo ako palagi, wala talaga akong nakitang herb ngayon lang sa lahat ng buhay ko. Kaya ito, pinablish ko ito mismo at tinalungkat ko na naman ang libro ni Chrysaitos. Ito yung author ng Yamashita Dream Book at meron siyang explanation about herbs in treasure hunting. Kaya magandang mga katiats na dapat mapagmatyag tayo sa mga herbs kapag meron yan sa loob ng ating tunnel
nagbibigay siya ng babala na there is danger ahead. Napakadelikado eh. Itong pinasok ko, dyan lang ako na tunnel kinutuban eh. Parang ayokong bumaba. Kasi kakaiba yung feelings ko, parang naduwag ako eh. Nang pagtingin ko lang ng tunnel na yan, pagtingin ko, parang naduwag ako eh. Nakapasok na ako ng 30 meters na tunnel eh. Pababa. Pero dito lang nangatog yung tuhod ko. At noong entrada, nung pagpasok ko, wala pa yan. Wala pang orb. Kahit i-review nyo pabalik ang video, mga ka-TH, wala pa yan pagbaba ko. And then after a minute, ay nandyan na siya para siyang firefly. Parang alitap-tap na palipat-lipat, di ba? Okay, so maniwala man tayo sa hindi, marami talagang nagsasabi ng tungkol sa orb ay meron siyang mensahe. At dito sa treasure hunting, ang mensahe niya ay peril and danger. Kaya mag-ingat-ingat tayo mga katiyat sa ating pag-treasure hunt. Okay, maraming salamat. Ako magpapaalam na at sa mga bago pa lamang napadpad sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong. At sa aking event followers, kudos sa inyong lahat at shout out. Ingat palagi sa pag-treasure hunt.